Hi, magandang gabi po sa lahat. Nandito na naman po ako. Isi-share ko na naman po sa inyo ito ang aking orchids at ituturo ko po yung orchids ko sa inyo para po makikita nyo kung gaano po healthy po yung orchids ko. So anyway, pag-uusapan natin dito, ipapakita ko po sa inyo yung aking pong Phalaenopsis na tinulungan natin. This is Phalaenopsis that we help. Okay, mga basic ko. Bakit po, why we help this Phalaenopsis? Kasi may problema po dahil po sa kanyang roots. Okay, so ipapakita ko po sa inyo. Pag nakikita niyo yung roots niya, ayan po. Okay, so nakikita niyo, ayan. Okay, so ayan, makikita niyo. So, ibig sabihin, natulungan natin siya. Kasi dati, nag-worried ako kasi itong orchids na to, meron pong sakit to mga besi. She has a sickness. Kumbaga sa tao, meron po siyang cancer. Cancer of the brain. So, well, anyway, mga besi ko, ito ay tinulungan natin. Okay, so, we help these orchids kasi nagkaroon po siya ng sakit. So, nagtataka po ako kung bakit po ba nagkaroon siya ng sakit na hindi ko po alam kung bakit. So anyway, mga basic ko, nabayo ng mga fertilizer. Talagang binayo ko na po mga basic ko. Ito po yung type of orchids na already I killed by fertilizer. Okay, so ang pagkakaalam ko po, hindi po mamamatay ang orchid sa fertilizer. Mas masaya pa po yung orchids. Dahil unang-una, ang gamit ko lang po dito, I don't know pag may idea kayo, yan. Kayo na lang bahala magsabi niyan. Okay, Coscomoto po. Ang gamit ko dyan. So, yan. Nakikita nyo kung gaano po napakaganda ng kanyan tubo. Okay, kasi tinulungan natin. Okay, kasi of course, we love orchids. Okay. Ngayon, ito po yung mga orchids ko na napaka-healthy mga basic ko. Okay? Pagdating po sa pagtutubo, I cannot say anything bad to my orchids kasi they are very nice growing mga basic ko. More growing for them. Okay? So, wala po akong masabi. Okay, kundi isi-share ko lang po sa inyo. Ngayon, at least, para may makuha na naman kayong idea sa akin. Okay, so, siguro, nakatulong din ako sa inyo. Matutulungan ko rin kayo kung paano nyo alagaan ng orchids nyo. Ngayon, nagtataka kayo kung bakit po ba may tubig ang aking Cymbidium. Ayan po yung Cymbidium natin. Talagang sunog po siya. Nasusunog po yung dahon niya. Ngayon, isi-share ko na naman po sa inyo. Kasi I have already experienced about Cymbidium. Ang Cymbidium orchids, okay, gustong-gusto po ng Cymbidium orchids ay malamig po na temperature. Okay? Makakasagip po siya ng umaga, ng araw, gustong-gusto po niya yan. Okay? Gustong-gusto po ni Cymbidium na malamig po ang temperature. Well, kapag makikita mo si Cymbidium na maging dilaw na po yung kanyang dahon, may chance po na bibigyan ka ni Cymbidium ng flowers, mga basic. Katulad niyan, may bagong tubo, may bagong kiki po siya. So, yun po yung chance natin na magkaroon po siya ng spike, mga basic. I'm very happy. So, anyway, nagtataka kayo kung bakit may tubig yan dahil po ay kadidilig ko lang po. Ngayon, kung bakit ko po siya pinaupo, supposed to be, I don't want to give her to sit this plastic, okay? Kasi Cymbidium, sa naging experience ko naman sa Cymbidium, dahil nga umaga, naarawan dyan banda, dito banda, okay? Naarawan doon, okay? So ngayon, ang afteran ko naman sa tubig na yan ay sinusup-sup niya. Okay, wag lang ma-overwater mga besyo. Kasi pag ma-overwater yan talaga, lalambot yan.
Okay, lalambot yung Kenya. Kasi ito may Ken po ito mga basic ko. Na napakalaki ang Kenya. Ayan, nakikita nyo? Ito po, lalambot po yan mga basic ko. Hawakan nyo yan, kapag matigas na po, ibig sabihin she's healthy. Okay, pag mahawakan nyo yan, okay, mahawakan nyo yan na matigas, okay, ibig sabihin na healthy siya. Kapag mahawakan nyo yan na malambot, mga basic ko, tanggalin nyo na. Kasi ibig sabihin, overwater po yun mga basic ko. Okay? So, yun po yung masishare ko sa inyo sa Cymbidium. Once na Cymbidium nyo na dilaw na po yung kulay niya, okay? So, ibig sabihin, kahit po gaano pa kaliit yan, magpa-flower talaga yan mga basic ko. Kasi, kumbaga sa tao, is over calendar na. Okay? So, matanda na po siya. So, kaya magpa-flower po yan. Hindi tulad ng mga ganito. Kasi itong mga Cymbidium na to, Cymbidium dendrobium mga basic ko, sorry, by mistake. Itong dendrobium na to, okay, magpa-flower yan sila kapag matured na po sila. Okay? Kasi mayroon variety nito. Ibig sabihin, itong dendrobium, mayroon po silang unano. Okay? Bakit ko sila tinatawag na unano? Kahit po napakaliit po, okay, katulad yan, ito. Kahit napakaliit yan mga basic ko, magpa-flower yan mga basic ko. Bakit po ba? Kasi talaga, unano po yan. Yan yung tinatawag na unano mga basic. Akala nyo ha, tao lang ba may unano? Pati nga orchids may unano eh. So, yan. Okay? So, magpa-flower yan mga basic ko. Kasi maliit. Yan po yung tinatawag na mini dendrobium. Okay. Ngayon, sabi, bakit mini? Kasi po, hindi na po yan lumalaki. Ganyan na po yan mga basic ko. Ganyan na ganyan yan. Dadami at dadami yan. Pero ganyan na yan. Kasi maliit po siya. Unano po talaga. Ngayon, hindi tulad nito na mga ganitong orchids, dendrobium, ito po yung tinatawag na anaconda. Okay, ngayon, bakit ko tinatawag na anaconda? Kasi lumalaki lalo yan. Lalong lumalaki yan. Kasing laki ng tao. Okay? So, ito po yung lumalaki talaga na orchids na dendrobium. Okay? So, ngayon, pagdating naman dito, meron din naman tayo doon na unano. Ayan. Unano po yan tawagin mga besi. Ito. Ito. I-zoom ko siya. Ayan. Nakikita nyo? Ayan po. Unano yan mga basic po. Yan po yung unano. Yan po yung tawagin na mini dendrobium. You got it me? So okay. So you understand me already. So yan po yung mini dendrobium. Okay? So yan, pwede na natin ilagay doon kung gusto natin. Pero baka wala nang lugar doon. Dito na lang yan kasi masaya naman din siya. So, hanggang dito na lang, hindi ko na po patagalin dahil sinishare ko na lang po sa inyo yung aking orchids kung gaano po napaka-healthy at ina-update ko lang po kayo. Ayan po mga basic ko. Ilang buwan na yan, flowers niya puti. Ilang buwan na po yan, hindi po nagpe-fade siya mga basic ko. Okay, so yan. So dito banda, ito po yung aking banda. Cattleya. Itong Cattleya na to galing po kay nanay. Okay, galing kay nanay. Napakaganda na talaga ng tubo ng mga ating orchids. Okay, so yan. So, ito po yung binibili ko kay Carmina. Kabibili ko lang to. Ayan po yung kiki niya mga basic ko. Hindi po yan spike mga basic. Ngayon, nagtataka kayo, hindi po yan nakaport mga basic ko. Kasi po, balak ko rin po siyang ibibitin. Okay? Hindi ko po siya ganoon. Ibibitin ko na lang po siya. Okay? So, yan. Nakikita nyo? Ayan. Dito banda po yung mga aking mga pal ko. Okay. So, hanggang dito na lang. Sana po may matutunan kayo. At isi-share ko po rin sa inyo kung ano po ba yung mga dapat natin gawin na hindi po ma-overwater yung mga ating orchids sa ganitong pagpapatubo sa loob ng bahay natin. Okay? Hindi po ito palm, hindi po ito sa labas. Ngayon, para hindi po sila ma-overwater, lagi nyo tatandaan, pagising nyo ng umaga mga basic ko, maglagay kayo ng electric fan para po
maano sila, mahahanginan po yung orchids niyo. Kasi yan po yung gustong-gusto ng mga orchids na may hangin po mga basic ko. Okay? Always have hangin po mga basic ko. Mayroon pong air na tatama po sa kanila mga basic ko. So hanggang dito na lang. Love you all. Bye-bye.